At sa puntong ito, balikan po natin ang ulat ni Jiggy Manicad mula sa Mamasapano sa Maguindanao kung saan nagbabalikan na ang ilang mga residente doon. Jiggy, anong latest dyan? Kara, magandang umaga. Pagpaumanin mo yung signal. Kanina nga ay tuloy-tuloy na nagbabalikan yung karamihan sa mga residente sa Mamasapano at pinipilit nila na may balik sa normal yung kanilang pamumuhay. Katunayan, dun sa mga residente na ating naabutan ay yung mga naiwan nilang mais na dapat ay aanihin nila ay binalikan nila para maisaayos at may pagbili dahil yung pangunahin nilang kabuhayan dito, yung pagtatanim na mais. Ang takot lamang nila ay tuwing sasapit ang gabi na baka muling maulit yung kanilang inabot kung saan halos hindi sila nakalabas ng kanilang mga tahanan at maghapon din sila nakadapa sa top na matamaan ng mga ligaw na bala. Dito sa barangay Nalipaw ay nananatiling kabado yung mga residente pero pinipilit sila may balik sa normal yung kanilang pamumuhay. Samantala, patuloy din ang pagsasagawa ng monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga residente upang matiyak ang kanilang mga pangangailangan. Sa pagpunta natin sa bayan ng Mamasapano, partikular do sa barangay kung saan naganap ang enkwentro ay may mga ilang mga miyembro ng MILF tayong nakita na nandun lamang sa lugar at kumbaga sa panig nila nagmo-monitor din sila sa sitwasyon. Pero sa pagkakataong ito, kumpara nitong mga nakarang araw ay wala ng mga pulis o kaya ay sundalo kasi may crossing doon kung saan nagbabantay yung mga sundalo, mga 2 to 3 kilometers away mula doon sa mismong barangay. Pero hanggang hapon ay wala ng tropa ng pamahalaan doon at yung mga residente nga ay kahit papano napawi ang takot na magkaroon ng muling enkwentro sa lugar. Okay, Jiggy, ikaw, I'm sure nakausap mo yung ilang mga residente dyan. Ano ang kwento nila sa inyo doon sa nangyari, doon sa enkwentro? Kasi ang tagal ng putukan, may nagsasabi this was a misencounter. Doon dahil matagal din naman sila doon sa area na nakatira, ano ang kwento nila sa iyo, Jiggy? Doon sa pagpasok pa lamang ng mga miyembro ng SAF ay doon sa residente sa bukana ng barangay ay nagulat sila kasi sa dami nung biglang pumasok, madaling araw daw yun at bandang 4:00 ng umaga ng linggo nagsimula na ang putukan. Maghapon na yun. Doon yung kali kasi ay nasa ibabaw, kumbaga medyo mataas yung pagkaka-construct ng kali at sa kanang bahagi niya ay may ilog at maisan. Doon pumasok yung raiding team. Samantalang yung mga backup nila ay nandun sa kaliwang bahagi ng kalsada. At yung mga residente ay takot na madamay pero alam nila na may mangyayaring malaking operasyon. Kumbaga nung araw na yun dahil hindi pangkaraniwan para sa kanila na makakita ng ganong kalaking pwersa. At Jiggy, ang sinasabi ng MILF ay ang pulis daw o ang PNP daw ang unang nagpaputok. Ito ba ay ganito rin ba ang nasaksihan ng mga residente dyan? Paano ba nagsimula itong bakbakan talaga? Yung sinasabi ng yung mga miyembro ng MILF ay yan nga, naunahan sila o naunang nagpaputok ang mga miyembro ng PNP SAF. Kasi yung mismong kampo ng MILF, medyo papasok pa yun ng konti. Parang may siguro mga 1 kilometro pa mula doon sa barangay, doon sa mismong main road. So yung karamihan sa mga residente ay yung mga bahay nila talagang nasa gilid lamang ng highway. Kaya wala talagang eksaktong nakasaksi sa pangyayari yun. Pero ang kiniklaim ng MILF sa pag-atras, nang mapalaban na ang PNP sa BIFF sa pag-atras nila, ay doon nabangga ang mga miyembro ng MILF dahil nga para
magtuloy-tuloy yung engkwentro, Kara. Okay, Jiggy, hindi naman ito yung unang beses na tinutugis itong si Marwan, yung sinasabi ngang high profile na kriminal or terorista na kanilang na tinutugis. Base sa pakikipag-usap mo diyan sa mga residente diyan na may ganito ba silang impormasyon na posibleng diyan nga nagtatago itong teroristang tinutugis ng PNP? Sa totoo lang, natanong ko rin yan sa kanila, no, kung sila ba ay may naririnig na usap-usapan. Kasi yung iba dun, syempre mga kamag-anak ng MILF, mga kamag-anak ng BIFF, pero wala raw silang naririnig. Yung mga lola doon na tinanong natin, yung mga nakatatanda sa lugar, yung mga medyo bata-bata pa, tinanong natin, pero wala daw silang naririnig na meron ngang terorista doon sa kanilang lugar at yun yung impormasyon ng mga pangkaraniwang mamamayan doon. Pero alam naman natin na itong ang si Marwan ay talagang BIFF ang naghahawak dahil sa kanyang expertise. Yung isang source na nakausap ko, Kara, tinanong ko rin, bakit sa kabila ng reward, 200 million pesos may gift o $5 million, walang nag-i-interest ng mga kasamahan niya para ilaglag nito si Marwan. Ang sinasabi nila sa akin, long-term planning sa panig ng BIFF, mas marami silang mapapakinabang kumpara sa pagtanggap ng reward na marami rin na maghahati-hati. So, yung long-term na strategic at tactical na mga gagawin pa nila, kung meron silang gustong guluhin, ay kayang-kaya nila at maraming matututo talaga sa kanila sa paggawa ng bomba. Katunayan nga, Kara, kagabi may pagsabog sa may Pikit, North Cotabato, improvised explosive device na dala-dala ng hinihinalang bomber at yung nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. So, yung mga ganitong IED na dati ay kumbaga madalang lang o konti lang. Ngayon, dito sa area na ito, Central Mindanao o sa ibang parte ng halimbawa Basilan o kaya ay Hulo, parang napakadali na nila makapag-acquire dahil nga sa maaaring expertise na naisalin nitong si Marwan sa kanila. Alright, Jiggy, merong karagdagang tanong sa iyo si Howie. Howie. Yeah. Jiggy, nakapunta ka na nga sa area ng Bakbakan. No? Pakilarawan naman para sa amin yung terrain. Kasi sa mga nakita naming video, no, parang walang cover masyado, walang mapagtataguan itong SAF at parang easy target pag dyan lang sa maisan sila maglalaban. Ano? Tama yun, Howie. Easy target talaga yung SAF kasi pagpasok pa lamang nila ng area, ng barangay, medyo mataas yung kalsada kumpara dun sa mga maisan. So yung mga ilaw nila, pag pumreno, kahit wala silang headlight, pag preno nila, yung mga stoplight, yung mga pulang ilaw sa likod, makikita na may movement at kung gaano karami at ilang sasakyan. Pag nung tumawid yung mga assault team dito sa kanang bahagi, kasi nasa kanang bahagi ng kalsada yung kanilang operasyon, ang papatakan nila o ang bababaan nila ay ilog. May ilog na maputik. Yung ibig sabihin, hindi mo kita yung, hindi klaro yung tubig. So, hindi nila alam kung gaano kalalim. So, bago pa sila makaahon doon, ay pag-ahon naman nila, flat yung area, halos flat, puro maisan, puro mais yung tanim. Pero doon sa una-unahan na bahagi, may cover ng konti kasi nakita natin na parang may konting plantation na mahogany. Parang nataniman na siya. Kumpara doon sa mga flatlands na kailangan padaanan ng PNP SAF bago sila makarating doon sa mismong target nila, Howie. So dapat muna tumuwid ng ilog na sabi mo maputik at hindi nila alam yung lalim nito, no? So doon pa lang babagal na at pwede na maging target itong SAF. Oo, sa totoo lang ay mahirap kasi hindi siya basta ilog na medyo kalmado yung tubig. Talagang yung dumadaloy siya, umaagos yung ilog. So, yung current niya, baka mahirap pa rin para sa mga tropa at bago pa nila matawid. Hindi siya yung tipo na may mga bahagi na makikitid na parte ng ilog, pero hindi siya kayang talunin basta-basta. Kailangan mo lumusong, bumaba, lumusong, tapos umakyat ulit at gumapang din sa mga isa na halos puro
flat yung area, Howie. Yeah. Jiggy, of course, hindi pa natin alam lahat ng detalye, no? Pero so far, yung sequence of events ay una nakabangga nitong SAF, yung BIFF, no? Tapos nung nag-exit na, nakabangga naman nila itong MILF. Yung MI ba tumulong dito sa BIFF? Yung ba yung lumalabas na nangyari? Tinulungan nila yung BIFF? Parang walang klarong, kumbaga, eksaktong account kung sila ay tumulong para makipaglaban dito sa SAF. Pero ang lumalabas sa panig ng MILF ay sila ay napaputukan ng SAF sa pag-atras ng mga ito at kumbaga para sa paghahanap ng mapapagkublihan ay napasok ng naligaw. Kumbaga naligaw itong mga miyembro ng SAF dito sa kampo ng MILF. At nung magkakitaan, dahil nga meron ng konting putukan, inakala na maaari sila yung target. Kaya yun ang nangyari. So, yung eksaktong account na kung tumulong sila sa BIFF, wala tayong narinig na ngayon. Pero ang isang katotohanan naman doon, may mga miyembro ng BIFF na kamag-anak ng MILF. At ganun din MILF, may mga miyembro ang MILF na kamag-anak ng BIFF. At aminado naman sila dito. Aminado yung mga local na residente, aminado yung mga miyembro ng MILF at BIFF. At dahil alam naman talaga nila yung katotohanan ng sitwasyon dyan sa pagiging magkakamag-anak nila. Kasi yung mukhang yung reaction ng maraming, at least yung mga observers lang, no, na parang overkill reaction naman to sa isang misencounter na sinasabi ng MILF. Oo. Actually, kung pagbabasihan natin tong kwento nung isang PO2 na nakausap natin, na siya yung huling na ilabas nung encounter site na unang inakala maging ng lokal na pamahalaan, maging ng kanyang kasama na patay na siya, buhay pa pala. Ang sabi niya, yung mga kasamahan niya ay kitang-kita niya na hinubaran, kinuha yung mga gamit, mga Kevlar, yung mga night vision goggles, baril at uniforme, pati yung mga boots nila. At yung iba doon ay kahit nakandusay na at alam niyang wala ng buhay na, pinagbabaril pa sa ulo at muka. So, yun yung kwento niya sa amin noon nung makausap. Nung makuha siya na kanya makasamaan, akala mo hindi siya miyembro ng SAF. Wala na siyang pangitas, wala na siyang sapin sa paa, napakadumi na. At talagang, kumbaga parang kita-kita mo sa mukha niya yung horrors na kanyang nasaksihan sa ilang oras na kanyang pagtatago para lamang makaligtas, Howie. Okay, mag-iingat kayo dyan, Jiggy Manicad. Maraming salamat.